Hindi po siya nangyari ng mga nakaraang buwan and weeks for some reasons. And even nung araw na to na I really want to offer this to the Lord, ang daming hindrances, ang daming mga ginagawa ang kalaban na para hindi na ako magpatuloy, but by His grace and His mercy, praise God po kasi sa tulong po ng mga kapatid, ayan po, nandito po kami sa inyong harapan. Mag-o-offer po ng songs para kay Lord. Ayun po, before I start this offering po, I just want to share a story po. It's a story that about Apostle Paul in Acts 27. And yung sa story po ng Acts 27 is when Paul is going to Rome. And yung papunta po siya sa Rome just to para i-apila yung case na sa Roman Emperor. Marami pong nangyari. Marami po siyang pinagdaanan. Marami pong nangyari. And I encourage you po to read kasi ang ganda po ng kwento, ang ganda po ng story ng Acts 27. We all know po that Paul is isa sa Bible hero. Kumbaga, siya yung apostle na talagang grabe yung binago ni Lord sa buhay niya. Just like in my life po, isa rin po akong testimony na sobrang binago ni Lord yung buhay ko. Thanks po sa mga kapatid na nag-share ng gospel po sa akin. And just like what happened to Apostle Paul in Acts 27, he experiences bagyo, trials, and yung pinaka-worst po is yung like yung ships nila. Ships, like in my life, I experienced a lot of hardships. Some are broken relationship, and may mga friendships na natapos. But praise be to God kasi po, in Acts 27 verse 24, sabi po doon, sinabi niya, huwag kang matakot, dapat kang humarap sa emperor ng Roma, at sa awa ng Diyos, ang lahat mong kasamahan dito sa barko, maliligtas dahil sa iyo. And when I'm reading this po, and I'm meditating these songs, I'm meditating this verse, I really blessed kasi sabi ko, Lord, thank you kasi because of your grace and your mercy, kaya po ako nakakatayo sa iyong harapan. And for some of you po, nakilala na ako, na lagi ko pong nakakasama. Sabi nga po ng isang kapatid sa akin, lagi ka namang may issue, brother. And it was a joke to be honest, but nung iniisip ko siya, oo nga no, ang dami ko pala talagang naging issues this past years. And it's really hard kasi nagsunod-sunod po siya. First, yung sa family issue, then nagkaroon ng, even sa ministry ko po, nagkaroon ng issue. And halos sunod-sunod po siya. I was on the point na, I'm talking to Nanay Mayon, to Tatay Pastor na, ayoko na po tayo, aalis na lang po ako. Sabi ko, I about to leave the church. Sabi ko, ititigil ko na po ito. And praise God po kasi talagang yung grace ni Lord na hindi niya po inallowed na mangyari yun sa akin. And when I was sitting there in the pastoral, habang nag-PPW kami, just like the angel that talking to Paul, angel is talking to my ears that night that makaka-experience ka ng hardship, makaka-experience ka ng pain, but be courage because hindi kita papabayaan, hindi kita iiwan. I will never leave you nor forsake you. And I just thank the Lord. Gusto ko lang pong ibalik ni Lord lahat ng pasasalamat at lahat ng papuri po sa ginagawa niya sa buhay ko. Sobra-sobra po yung grace na binabigay niya. And after that incident, wala pa pong isang linggo, may nangyari naman po sa pamilya ko sa Pilipinas. Just like the ships that binagyo, I myself experienced a bagyo, a literal na bagyo in my life. Yung bagyo po na talagang sobrang nagbabago ng perspective ko sa buhay kasi nung nangyari yung bagyong yun, I was not prepared. Hindi ako ready. Hindi ako ready financially and hindi ako ready emotionally na sabi ko nga, natatakot ako baka may mangyari sa Pilipinas. I mean sa family ko sa Pilipinas na alam mo po yun, naunahan ako ng takot. But praise be to God po kasi pinaalala sa akin yung verse na binasa ko is sabi doon maliligtas, hindi lang ikaw pati yung mga kasama mo. And thanks God po. Thanks God po kasi talagang even yung kasama, yung mga family ko po sa Pilipinas, they are safe, they are good, and praise God po kasi may mga tao pong tumulong, may mga taong nagpadala po ng help. At ayun po, and speaking what
yung tungkol pa sa sinasabi ko, this is the video ko. That words, mabango liwat kita. It says, in Tagalog words, mabango ulit tayo. There's a lot of hardships, there's a lot of pains na pagdadaanan natin these years. This coming years, 2025. But I believe that the Lord is speaking to me right now. Ano mang pagdadaanan natin, kasama natin siya ngayong gabi. Kasama natin siya araw-araw. And because of His grace and mercy, we are here, worshiping Him and praising Him.
sa wilderness, Lord. And Lord, pinahagin sila. Ikaw po, Lord, ang nagligtas kay Daniel sa lions din, O Lord God. Lord, ikaw, Lord, ang nagpahinto ng bagyo, O Lord God. Ikaw, Lord, ang yumakap ni Peter. Even Peter siya i-deny, O Lord God. And Lord, ngayong gabi we declare na sa lahat ng panahon, kasama ka po namin. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago. You are the Alpha and the Omega, O Lord God. Ikaw ang Diyos simula noon at magpakailanman. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Darating na taon, Lord, but you said to your words, you will never leave us nor forsake us, Lord. Lord, we declare our blessing, Lord, sa lahat, O Lord God. And Lord, thank you, Lord, for this opportunity, Lord, na binibigay mo po sa amin. Para dakilain ka, pasalamatan ka, O Lord God. Lord, samahan po kami sa araw-araw ng aming buhay, Ama. Maraming salamat po. Tanging sa iyo lamang lahat ng kapurihan at pasalamatan. In Jesus' name, Amen.